Invincible Divine Sword Kabanata 4. Halatang hindi naniniwala si Yang Linger matapos itong marinig, nagyayabang na naman si Kuya. Sabi ni na tatay at nanay na aabutin ng 2 o 3 taon bago makapasok si Kuya sa ikalawang antas. Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, kapag bumalik si Yang Zong sa susunod, matatalo ko siya. Sinabi ni Yang Linger sa boses ng sanggol, kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng cake ko mula sa Dahua Village. Ang mga cake ng Dahua Village ang paborito niya. Kung matalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng cake mo mula sa Dahua Village. Mabilis na idinagdag ng batang babae na mukhang matako. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, okay, it's a deal. Itinaas ng batang babae ang kanyang kamay at nag-high five sa kanya. Ngumiti si Yang Xiaotian. Kung ang maliit na batang babae ay nawala ang lahat ng mga cake sa kanya, siya ay malamang naiiyak pulang ilong. Kuya, New Year's Day bukas. Bumili ako ng maraming paputok. Sabay tayong lumabas at magpaputok, okay. Pinilit ni Yang Linger si Yang Xiaotian. Okay. Ngumiti si Yang Xiaotian. Siya ay nasa mabuting kalooban pagkatapos na masira ang likas sa umaga. Nagpaputok ng maraming paputok ang magkapatid. Sa gabi, nagtipon ang pamilya para sa isang reunion dinner. Puno ng masaganang ulam ang mesa, na lahat ay paborito ng magkapatid. Kumain ng batang babae na puno ng mantika ang bibig. Nakita ni Wang Ying na kumakain si Yang Linger at ngumiti, kumain ng dahan-dahan. Kung patuloy kang kumakain ng ganito, magiging matabang babae ka sa hinaharap. Tumawa si Yang Linger at sinabing, mas kumakain si Kuya kaysa sa akin. Tiyak na mataba siya sa hinaharap. Itim ang noo ni Yang Xiaotian. Binaril ba siya habang nakaupo? Araw-araw nag-practice ang kuya mo kaya normal lang kumain ng marami. Ngumiti din si Father Yang Chao, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Xiaotian, Xiaotian, sa martial arts, ang pagmamadali ay nakakasira. Alam ni Father kung bakit ka nagsasanay ng husto, ngunit hindi ka maaaring magmadali, lalo na ang pagsasanay. Tumanggaw si Yang Xiaotian, Ama, alam ko. Tumingin si Yang Chao sa kanyang anak at gumaan ang pakiramdam. Kung bakit mabilis na nakapasok ang kanyang anak sa unang antas, hindi siya nagtanong. Sa hinaharap, sasabihin sa kanya ng kanyang anak kung gusto niya. Pagkatapos ng reunion dinner, bisperas ng bagong taon, at kinulit ni Yang Linger si Yang Xiaotian na muling magpaputok. Ang makikinang na paputok ang nagpapaliwanag sa gabi. Tiningnan ni Yang Chao ang mga paputok na namumukadkad sa kalangitan sa gabi, ngunit naisip niya ang paglalakbay sa Black Wind Village kinabukasan, at nag-alala siya. Gabi na, natulog na ang lahat. Pagkatapos ay pumunta si Yang Xiaotian sa kuweba ng lambak at ipinagpatuloy ang paglunok sa natitirang 4-symbol spirit peel. Bagamat nalagpasan na niya ngayon ang likas na kaharian, hindi pa rin siya sigurado sa pagharap sa 14 na katutubo sa Black Wind Village, kaya bago iyon, kailangan niyang gawin ang lahat para pagbutihin ang kanyang lakas. Habang pinipino niya ang huling 4-symbol spirit peel, nagsimulang lumaki ang bagyo sa kanyang dantian sa bilis na nakikita ng mata. Lumipas ang isang gabi. Nang sumikat ang araw. Nang huminto si Yang Xiaotian sa pagsasanay, nakita niya na ang orihinal na bagyo sa wakas ay lumaki hanggang 10 metro. At nag-condense ng pangalawang bagyo. Masaya si Yang Xiaotian. Ang pag-condense ng dalawang bagyo ay nangangahulugan na nakapasok na siya sa ikalawang antas ng likas na kaharian. Ang epekto ng 4-symbol spirit peel ay mas mahusay kaysa sa naisip niya. Pagdating sa open space sa lambak, hinawakan ni Yang Xiaotian ang Tongtian sword, itinutok ang espada sa langit, at tinamaan. Bumagsak ang enerhiya ng espada mula sa langit. Boom! 6 na kamangha-manghang butas ng espada ang lumitaw sa lupa. Ito ang pangalawang hakbang ng Tongtian sword technique na sword falling from the sky. Kahapon, 4 na butas lang ng espada ang kaya niyang gawin, pero ngayon ay umabot na siya ng 6. Bagamat 2 na lamang ang butas ng espada, ang kapangyarihan ay walang kapantay. Pagkatapos magsanay ng mga diskarte sa espada ng ilang sandali, si Yang Xiaotian ay nagmamadaling bumalik sa Yang Jiazuwang at nalaman na maagang nagising ang batang babae. Kuya, naglalaro ka na naman ba ng mga unggoy sa likod ng bundok? Hahanapin lang sana kita. Sabi ni Yang Linger. Nang marinig ni Yang Linger na nagsasalita tungkol sa palabas ng unggoy, natahimik si Yang Xiaotian at nagtama, iyon ang Tai Chi Sutra. Hindi pinag-isipan ni Yang Linger ang isyong ito. Hinawakan niya ang kamay ni Yang Xiaotian at hinanap sina Yang Chao at Wang Ying, at sinabi ng ama at ina na dadalhin nila tayo sa lungsod upang mamili at bumili ng masarap na pagkain mamaya. Tuwing araw ng bagong taon, dinadala ni Yang Chao at Wang Ying ang 2 maliliit na bata sa lungsod upang panoorin ang kasiyahan, at syempre, bumili ng maraming masasarap na pagkain. Pagdating nila sa front hall, naghihintay na sina Yang Chao at Wang Ying. Nang makita silang dalawa, naglabas sina Yang Chao at Wang Ying ng 2 malalaking pulang sobra, isa para kay Yang Xiaotian at isa para kay Yang Linger, at nagsabi ng maraming pagpapala. Kinuha ni Yang Linger ang 2 malalaking pulang sobra at matamis na sinabi, salamat, ama at ina. Gumawa din ako ng 2 sachet para kina tatay at nanay. Sinabi ito ni Yang Xiaotian at kumuha ng 2 sachet. Ang 2 sachet na ito ay inihanda ni Yang Xiaotian gamit ang espiritual na gamot sa lambak. Ang pagsusuot ng mga ito sa buong taon ay malaking pakinabang sa paglilinang. Siyempre, ang epekto ay hindi makikita sa maikling panahon, ngunit ito ay makikita pagkatapos ng isang taon. Kinuha ni Yang Chao at Wang Ying ang sachet at ngumiti sa isa't isa.
Ang aking munting tiyan ay lumaki na at marunong nang magbigay ng mga bagay sa kanyang ama at ina. Nakangiting sabi ni Huang Ying. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Inakala ng dalawa na ordinaryong sachet lang ito at kinuha ito. Kuya, gusto ko rin. Nang makita ito, hinarap ni Yang Linger si Yang Xiaotian. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, hindi mo magagawa kung wala ito. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa at ibinigay sa maliit na batang babae, huwag itong mawala. Alam ko, hehe. Tumawa si Yang Linger. Pagkatapos, pumunta ang pamilya sa Xingyu City para mamili. Ang pinakamasaya ay ang batang babae na si Yang Linger. Naglaro ang pamilya hanggang gabi bago bumalik sa Yang Jiazhuang. Naglaan ng oras si Yang Xiaotian para magpatuloy sa pagsasanay. Naka-cross-leg siya sa malamig na jade bed sa kuweba, pinaandar ang dragon technique, at ang buong katawan niya ay puno ng totoong enerhiya. Sa kawalan ng ulirat, naramdaman ni Yang Xiaotian na tila siya ay naging 999,990,000 maliliit na particle, at sa bawat isa sa mga particle na ito ay naninirahan ang isang sinaunang tunay na dragon. Biglang bumukas ang isa sa mga particle sa kanyang katawan. Isang kamanghamanghang kapangyarihan ng dragon ang dumaan sa buong mundo. Ang mga gintong nakabaluti na hayop na naglalaro sa lambak at ang mga espiritong hayop sa paligid ng lambak, na nararamdaman ang kapangyarihan ng dragon na ito, lahat ay natakot at gumapang sa lupa. Ang daloy ng hangin sa paligid ni Yang Xiaotian ay unti-unting naging dragon. Pagkatapos ng ilang araw ng matinding pagsasanay, sa wakas ay nagising ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng tunay na dragon. Kapag nagising na ang kapangyarihan ng totoong dragon, siya ay isang naglalakad na hugis tao na tunay na dragon. Ngayon, ang kanyang kapangyarihan at likas na tunay na enerhiya ay ganap na sumasabog, sapat na upang maihambing sa isang tunay na dragon. Bukod dito, nalaman ni Yang Xiaotian na naririnig niya ang lahat ng malinaw 100 metro ang layo, maging ang tunog ng isang grupo ng mga langgam na naglalakad sa lupa. Hindi lang iyon, sa madilim na gabi, nakikita niya ang mga insekto sa mga dahon 100 metro ang layo, at maging ang mga pattern sa mga pakpak ng mga insekto. Matapos gisingin ang kapangyarihan ng tunay na dragon, ang kanyang buong katawan ay sumasailalim sa kamanghamanghang pagbabago. Hindi lamang tumaas ng husto ang kanyang depensa at lakas, ngunit lubos ding napabuti ang kanyang pandinig at paningin. Inikat niya ang kanyang likas na tunay na chi at sumuntok. Biglang naging totoong dragon ang puwersa ng kamao. Bang! Isang malaking puno na 20 metro ang layo ay natangay. Ito ay isang suntok, hindi isang suntok. Ang pagbugbog ay mas mahirap kaysa sa isang suntok. Sa pagtingin sa kamanghamanghang butas ng kamao sa malaking puno, nagulat si Yang Xiaotian. Ngayon, nagising pa lamang niya ang kapangyarihan ng isang dragon, at napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Paano kung linangin niya ang beginning dragon art sa sukdulen? Kung linangin niya ang beginning dragon art sa sukdulen, maaari niyang gisingin ang kapangyarihan ng 999,990,000 totoong dragon. Gaano kakilakilabot iyan? Gayunpaman, ngayon, dapat siya ang numero 1 master sa Yang Jiazhuang. Matapos gisingin ang kapangyarihan ng tunay na dragon, kasama ang Tungtian sword technique, sapat na siya para walisin ang sinuman sa Yang Jiazhuang. Kahit na ang lolo ng ikalimang antas ng katutubo ay hindi maaaring maging kanyang kalaban. Nang bumalik si Yang Xiaotian sa Yang Jiazhuang, nalaman niyang nakaupo ang kanyang mga magulang sa harap na bulwagan, ngunit medyo mali ang kapaligiran. Inay, ano pong problema? Tanong ni Yang Xiaotian kay Huang Ying. Kapag pupunta ang tatay mo sa Haifengchai, delikado ang biyaheng ito. Ngayon lang humiram ang tatay mo ng tigre at hari ng tigre at hari, pero tumanggi ang lolo mo. Sabi ni Huang Ying, na labis na nasa sabik, sa huli, ang destiny ng iyong ama ay mahalaga, mahalaga ba ito para sa espiritual na armor ng hari ng tigre? Sa mata ng iyong lolo, ang kaligtasan ng iyong ama ay hindi kasing halaga ng isang Tiger King Spirit Armor. Lumubog si Yang Xiaotian. Ang Tiger Wanglingka ay isang espiritual na baluti ng ninuno ni Yang Jiazhuang. Kung ilalagay ito ng kanyang ama, ang paglalakbay sa Black Fengjai, ang pagkakataong mailigtas ang buhay ay talagang malaki. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na hindi ito hiniram ni lolo. Okay. Nakipagkamay si Yang Chao at pinutol si Huang Ying, ang haring tigre na si Ling Kai ay isang talambuhay ng mga ninuno ni Yang Jiazhuang. Ang may-ari lamang ang maaaring magsuot nito. Ang makasalanan ng Yang Jiazhuang. Gayunpaman, kahit na ito ang kaso, si Yang Chao ay nakakaramdam pa rin ng lamig sa ngayon. Nakahinga siya ng maluwag at sinabi kay Yang Xiaotian, Xiaotian, matino ka rin. Kung wala ang iyong ama sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa iyong ina at kapatid na babae. Bagamat umaasa siyang makakabalik siya ng ligtas, kailangan niyang gawin ang pinakamasamang plano. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita ng kanyang ama at sinabing, Ama, hindi ka magiging okay. Hindi niya hahayaang mangyari ang kanyang ama. Hindi ito masyadong inisip ni Yang Chao, nang sabihin lamang ng aliw ng kanyang anak, tumawa siya, okay, hintayin mo ang pagbabalik ng ama, at pagkatapos ay ibili ka ng pastry ng the whole village. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ni Yang Xiaotian, Huang Ying, Yang Linger at iba pa, binantayan ni Yang Chao at Yang Jiazhuang ang Haifengchai. Hanggang sa mawala si Yang Chao sa niebe, maraming tao ang bumalik sa bakuran. Sa sandaling bumalik sa silid, si Yang Xiaotian ay naging isang multo at iniwan si Yang Jiazhuang. Si Yang Xiaotian ay naging anino at nagpatuloy sa shuttle sa masukal na kagubatan.
Ngayon, bago ang kanyang ama, susugod siya sa Hefengday upang lutisin ang 14 na katutubo ng Haifangchai. Hanggat ang 14 sa 14 ni Hefengday ay nalutas, ang mga maliliit na pupe sa Hefengday ay hindi maaaring banta sa kaligtasan ng kanyang ama. Nympho. Bundok Dalo. Ang Dalo Mountain ay matatagpuan sa hilaga ng Shanghai Kingdom, at ito ay isang medyo malaking hanay ng bundok sa Zizhou, at Hefengday ay matatagpuan sa Dalo Mountain. Nang dumating si Yang Xiaotian sa Dalo Mountain, maliwanag na ang kalangitan, at ang mga bandido ng Hefengday ay nakikita sa lahat ng dako sa bundok. Gayunpaman, pagkatapos ng kaluluwa ni Yang Xiaotian, nagtago siya sa kadiliman at isa-isang nakatakas sa mga bandido ng mga inspeksyon na ito at pumasok sa kailaliman ng Hefeng Village. Sa kailaliman ng Hefeng Village, mas kaunti ang mga mahihirap na bandido, at ang mga pumapasok at lalabas ay karaniwang matataas na antas ng Hefengday. Gayunpaman, sa daan, nakita ni Yang Xiaotian ang maraming kabataang babae na nakakulong. Ang mga dalagang ito ay magulo, at ang kanyang mukha ay hindi natatakpan. Halatang ninakawan siya. Nahulog sila sa mga kamay ni Black Fengjai, at maiisip sila sa dulo. Bilang karagdagan sa mga kabataang babae, maraming tao ang nakatali sa tuod, ilang matatanda, kabataan, at maging mga bata. Ang mga taong ito ay nakatali sa tuod, at marami sa kanila ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo, at sila ay pinahihirapan. Maging ang ilang 4 o 5 taong gulang na bata ay ganoon din. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Jai, ang balita lamang ng mga especially iya ay bumalik sa balita, na nagsasabi na ang mga tao sa Yang Jiazhuang ay dumating na. Tinatayang maaari itong makarating sa ating Black Fengjai sa loob ng 1 oras, ngunit ang pinuno ay si Yang Hai, ngunit si Yang Chao. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa isang boses. Kakanyahan. Gumalaw si Yang Xiaotian sa kanyang puso at pumunta sa isang bakuran sa kahabaan ng kanyang boses. Sa loob ng patio, nilalaro ng may-ari ng Black Wind Village na si Ma Dongping ang espada at sinabing, si Yang Hai ay matalino, hayaan ang kanyang kapatid na mamatay. Sabi ni Master Wei, kahit sinong Yang Jiazhuang ang gustong humingi ng batch ng mineral na ito, papatayin ito. Master Wei. Aksidente ni Yang Xiaotian. Hindi katakataka na alam ni Haifangchai na si Yang Jiazhuang ay umakyat sa Chen Yuan, at nang-ahas pa ring pagnakawan ang mga mineral na materyales ni Yang Jiazhuang. May itinuro pala sa likod niya. Nang muling magsasalita si Ma Dongping, bigla niyang nakita ang isang 7 o 8 taong gulang na bata na papalapit. Natigilan si Ma Dongping. Sa bakuran, lahat ng iba ay natulala. Ang mga bata ay Yang Xiaotian. Nakita ni Ma Dongping ang mukha ni Yang Xiaotian na puno ng mga intensyong pumatay. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawanan niya ang karamihan, saan lumabas ang maliit na bagay na ito. Nakita niya ang kanyang mukha na pinapatay ako, hindi ba siya pupunta upang patayin ako? Napangiti ang ilang tao sa eksena. Sa sandaling ito, biglang sumuntok si Yang Xiaotian. Biglang bumaril ang espasyo ng espasyo. Isang tunay na dragon na sinamahan ng napakalaking boxing printing mula sa himpapawid, at agad na binomba sa harap ni Ma Dongping nang hindi mapigil ang momentum. Ramdam ang lakas ng boxing at pagmamalabas, ang mukha ni Ma Dongping ay lubos na nagbago. Hindi na niya inisip, at biglang lumabas ang espada niya. Ngunit sa sandaling maputol niya ito, ang dragon ni Chi Chi ay sumabog sa kanyang malaking kutsilyo. Klang! Naramdaman lamang ni Ma Dongping ang sakit sa kanyang mga braso, at ang kanyang espada ay pinaputukan. Lumipad palabas si Ma Dongping at binasag ang halijing bato sa dulo ng bakuran. Oh! Natama ng batong haligi. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Dinunog ni Ma Dongping ang lupa at samuka ng walang dugo. Natigil lang ang tawa. Patay ang eksena. Ilang iba pang congenital master sa pinangyarihan ay agad na nag-react, nagalit, at naglabas ng mga armas upang salakayin si Yang Xiaotian. Gayunpaman, mas mabilis na lumitaw si Yang Xiaotian. 2 espada, humahampas sa mabibigat na alon. Kaagad, hindi nakapasok ang 2 likas na master ng Haifangchai. Isang espada Yin at Yang. Matapos gisingin ang kapangyarihan ng tunay na dragon, naging mas mabilis ang espada ni Yang Xiaotian. Naputol ang lalamunan ng mga master ng Black Wind Village nang makita nila ang liwanag ng espada. Pagkatapos ng isang espada, hindi tumigil si Yang Xiaotian, at ang dulo ng espada ay direktang nakatutok sa kalangitan. Buzz! Isang malinaw na tunog ng sword energy ang tumunog, at ang mga master ng Black Wind Village ay tumangala sa gulat. Nakita nila ang 6 na sword energies na bumababa mula sa langit. Umiwas sila sa takot, ngunit mabagal pa rin sila. Ang lakas ng espada ay agad na sumabog sa kanilang mga ulo. Huminto sila sa isang pagkapatas. Pagkatapos, ang unang 2 tao na nasaksak ng yin yang sword ay nahulog, at ang butas ng espada sa kanilang lalamunan ay patuloy na bumulwak ng dugo. Para sa ibang tao, bumulwak ang dugo mula sa tuktok ng kanilang mga ulo at isa-isang bumagsak sa lupa. Ang lahat ng mga master ng Black Wind Village ay nakadilat ang kanilang mga mata, at hindi sila makapaniwala. Hindi nila akalain na isang araw ay mamamatay sila sa kamay ng isang 7 o 8 taong gulang na bata. Sa mga araw na ito, si Yang Xiaotian at ang Golden Armored Beast ay madalas na pumunta sa mga bundok at kagubatan upang manghuli ng mga hayop. Kung titingnan ng madugong eksena sa kanilang harapan, hindi siya naaawa.
Lumapit siya kay Ma Dongping na may dalang espada. Tumingin si Ma Dongping kay Yang Xiaotian, na 7 o 8 taong gulang lamang, at puno ng takot ang kanyang mukha. Sino ang nag-utos sa iyo na pagnakawan ang mga mineral na materyales ng Yang Jazuwang? Malamig na tiningnan siya ni Yang Xiaotian, sino si Lord Wei? Yang Jazuwang. Natigilan si Ma Dongping. Maaaring ang batang ito ay mula sa Yang Jazuwang. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Ma Dongping. Sa oras na ito, isang pagsabog ng makapal na yabag ang tumunog, at isang malaking grupo ng mga master ng Black Wind Village ang sumugod mula sa labas. Gayunpaman, nang makita ng mga master na ito ng Black Wind Village ang mga likas na master na nakahiga sa isang pool ng dugo, lahat sila ay natigilan. Sa oras na ito, isinuot ni Yang Xiaotian ang maskara ng dragon, at ang dragon head mask ay binili noong nag-shopping siya kasama ang kanyang mga magulang kahapon. Bilasan mo, iligtas mo ang punong nayon. Ang master ng Hefengjai na pumasok ay tumugon, na lahat ay kumuha ng mga sandata upang salakayin si Yang Xiaotian. Sumimangot si Yang Xiaotian, at iwinagayway ng kanyang kamay ang kanyang espada sa kanyang kamay, at muling namumulaklak si Swordmang. Biglang nahulog at natamba ang dalawang likas na master ng Haifengchai. Gayunpaman, ang karamihan ng Hefengjai ay nagpatuloy pa rin. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, at ang mga espada ng Diyos sa kanyang mga kamay ay patuloy na tumutusok. Patuloy na namumulaklak si Janmang sa bakuran. Ang Panginoon ng Hefengjai na sumugod ay patuloy na nagwawasak sa lupa. Nabahira ng dugo ang buong bakuran. Nalutas ni Yang Xiaotian ang huling tao. Dumating ang espada sa lalamunan ni Ma Dongping, at nanlamig ang kanyang mga mata, sino si Master Wei. Natakot ang mga mata ni Ma Dongping, at sinabing, hindi ko alam, ang alam ko lang ay Master Wei ang pangalan niya. Tuwing lilito siya, mayroon siyang tansong maskara. Sumimangot si Yang Xiaotian. Siya ay napakalakas, hindi bababa sa hari ng Wu. Dagdag pa ni Ma Dongping. Hindi bababa kay King Wu. Ang mukha ni Yang Xiaotian ay marangal. Sa itaas ng congenital master ay ang estado ng Wu. Ang isang martial arts king, sa Shanghai Kingdom, ay talagang isang malakas na nakaupo sa bayan. Gayunpaman, bakit kailangang harapin ng isang malakas na tao si Yang Jazuwang? Sa oras na ito, parami ng parami ang mga master ng Haifengchai na bumuho sa bakuran. Hihingi na sana ng awa si Ma Dongping. Sa sandaling may hatid ang mahabang espada ni Yang Xiaotian, direktang tinusok niya ang lalamunan ng isa pa. Patuloy ang paglabas ng dugo. Iminulat ni Ma Dongping ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan at may gustong saluhin, ngunit sa wakas ay napahiga siya sa lupa at tumigil sa paggalaw. Sa oras na ito, ang pagmamadali sa Black Wind Village, nakita si Ma Dongping at ang mga bangkay ng isang pulutong ng mga congenital masters, lahat ay natakot. Bagamat malupit ang mga tulisang ito, hindi nila ibig sabihin na hindi sila natatakot sa kamatayan. Nang lumakad si Yang Xiaotian na may dalang espada, natakot ang mga tulisan ng Haifengchai kalaunan. Maraming galit na nagtataas ng mga espada ang sumalakay kay Yang Xiaotian, ngunit sinuntok siya ni Yang Xiaotian, at direktang lumipad palabas ng maliit na pintuan ng courtyard. Pati ang pinto ay binomba. Nang makita ang iba pang mga magnanakaw, kung paano maglakas loob na manatili, at tumakas. Gayunpaman, ang mga magnanakaw na ito ay may maraming kasamaan. Kung makatakas sila, maaaring kung ilang babae at bata ang mamamatay sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, hindi maaaring pabayaan ni Yang Xiaotian ang isa. Kamao. Bangkos, isang siko, isang palad. Dumaan si Yang Xiaotian sa Hefeng Village, at sa tuwing siya ay bumaril, hindi maiiwasang matamaan niya ang isang tao. Ang mga taong ito, kasama ang kanyang 15 palad, ay inalis kahit na hindi sila patay. Nang makita ang pagtugis ni Yang Xiaotian, parami ng parami ang Haifengchai na tumulong sa publiko na makatakas, at ang buong Haifengchai ay natakot. Sa puntong ito, dumating ang pangkat ni Yang Chao sa paanan ng Dalao Mountain. Sa pagtingin sa Dalao Mountain, na walang pinagkaiba sa Longtan Tiger Cave, si Yang Chao ay lalong nabalisa sa kanyang puso. Gayunpaman, nang siya ay magngangalit na ang kanyang mga ngipin at akayin ang pamilya Yang na umakyat sa bundok, bigla niyang nakita ang ilang Hefengjai na nauubusan ng takot. Maraming magkakapatid na Black Fengjai, kami ay mula sa Yang Jazuwang. Magsasalita na sana si Yang Chao, ngunit nakita niya na ang mga Black Fengjai na ito ay tumulong sa karamihan, at sumugod sa kanila, at tumakas mula sa kanila. Nang makatakas sila, lumingon sila sa likuran nila paminsan-minsan, at mahirap itago ang kanilang takot. Sa pagtingin sa pagtakas na Hefengjai upang tulungan ang publiko, nagkatinginan si Yang Chao at ang iba pa. Ano ang nangyayari? Sa oras na ito, isa pang grupo ng Hefeng Village ang tumulong sa mga taong tumatakbo pababa mula sa bundok, at sa pagkakataong ito higit pa. Ang panic lock ay walang pinagkaiba sa mga naunang tao. Lalong naghinala si Yang Chao at ang iba pa. Black Fengjai? Anong problema? Nagulat si Yang Jie na binantayan si Sun Hua. Sa paghusga mula sa Hefeng Village na ito upang matulungan ang publiko, malamang na nangyari ang Hefengjai. Go! Let's go and see. Palubog na sabi ni Yang Chao. Gayunpaman, nang pumasok si Yang Chao at ang iba pa sa Haifengchai, lahat ng paraan upang makita ang gulat at tumakas. Ang Black Wind Village na ito ay tumulong sa publiko, at tumakas lamang, at walang nagmamalasakit sa kanila. Lalong naging kakaiba si Yang Chao. Nang dumating si Yang Chao at ang iba pa sa kailaliman ng Hefeng Village, natigilan sila. Nakita ko na sa harap nila, ang master ng Haifengchai na nakahiga sa pool ng dugo ay nasa lahat ng dako.
Nagulat si Yang Jezuang. Habang lumalalim sila, mas lalo silang kinikilig. Si Ma Dongping. Biglang tumawag ang isa sa kanila. Nagulat si Yang Chao at tumingin. Oo nga, ang lalaking nakahiga sa di kalayuan ay si Ma Dongping, ang may-ari ng Blackwind Village. Bilang karagdagan kay Ma Dongping, ang bakuran ay nakahiga sa iba pang higit sa 100 convenience ng Hengjai. Lahat namatay. Sa pagtingin sa lahat ng mga congenital master sa Hengjai ay namatay sa harap niya, maiisip ito ng mga guardian ni Yang Jezuang. Dahil sa eksenang ito, hindi sila malilimutan. Nagulat ang karamihan ng Yang Jezuang na pumunta sa harapan upang makita ang nakamamatay na mga sugat sa kapantay na tao ni Madong. Isang espada sarado ang lalamunan. Nakakakilabot na kamao. At saka, pumapasok ang sword chi mula sa tuktok ng ulo. Ano ang paraan ng espada na ito? Ang mas maraming tao sa Yang Jezuang ay mukhang mas nagulat. Ang pangalawang may-ari, nakikita mo. Itinuro ng isa sa kanila ang dibdib ni Ma Dongping at biglang tumawag. Maingat na tiningnan ni Yang Chao at nakita ang dibdib ni Ma Dongping na may nakaprint na horror boxing at may mahinang fist printing. Napakagaan lang ng mapa ng dugo ng dragon. Mahirap hanapin ito nang hindi tinitingnang mabuti. Pagkatapos, nakita nila ang larawan ng dugo ng dragon sa maraming tao. Natuyo ang lalamunan ni Yang Chao. Ano ang paraan ng boxing na ito? Pagkatapos ng pagpatay, nagkaroon ng dragon-headed blood map. Ito ba ang maalamat na dragon blood boxing? Ang sword technique na ginamit para patayin ang mga taong ito ay parang katulad ng sword technique na ginamit para patayin ang felon na si Hulay. Hindi siguradong sabi ng isang guard. Hindi pwede. Sabi ng isa pang guard. Pinagmasdan ng mabuti ni Yang Chao at nalaman niya na ang mga sugat ng sword technique na ikinamatay ng mga tao sa Blackwind Village at ang mga sugat ni Hulay ay talagang magkatulad. Hindi kaya ang parehong tao ang gumawa nito? Second Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Guard Sunhua. 5 tao sa isang grupo, hanapin muna ang aming Yang Jezuang mineral materials. Nag-isip sandali si Yang Chao at sinabing. Sa oras na ito, hindi alam ni na Yang Hai at Yang Ming ang tungkol sa Blackwind Village. Sa Yang Jezuang, hinawakan ni Yang Hai ang liham at masayang ngumiti kay Yang Ming, pare, nagpadala lang si Chang'er ng isang tao para magbalik ng sulat, na nagsasabing babalik siya pagkalipas ng 2 araw. At nakapasok na siya sa 3 antas. Nasa 3 antas na siya. Tuwang-tuwa si Yang Hai nang sabihin niya ito. Nang marinig ito ni Yang Ming, masaya siyang tumawa, level 3, mahusay. Gaya ng inaasahan sa aking apo na si Yang Ming, ang bilis ng paglilinang na ito ay sapat na upang maitala sa kasaysayan ng Shanghai Country. Talagang kamangha-mangha na nakapasok siya sa level 3 sa wala pang 2 buwang paglilinang. Lord Chen Yuan, sasama ka rin ba? Tuwang-tuwang tanong ni Yang Ming. Darating din si Lord Chen Yuan. Masayang tumawa si Yang Hai, at darating din ang ika-4 na prinsesa. Ang ika-4 na prinsesa ngayon ay nakatatandang kapatid na babae ni Chang'er. Nang marinig ni Yang Ming na ang ika-4 na prinsesa ng Shanghai Country ay darating din sa Yang Jezuang, nakaramdam siya ng kagalakan mula sa langit at tuwang-tuwang sinabi, si Chang'er ay isang pagpapala para sa aking Yang Jezuang. Ako, si Yang Ming, ay napakaswerteng magkaroon ng apo na tulad ni Chang'er. Tulad ni Yang Ming, nang si Yang Hai ay nasa sabik para sa 2 araw ni Yang Zong, ang matandang kasambahay na si Yang Lin ay pumasok, Old Zuang Lord, The Swang Lord, ang pangalawang may-ari ay bumalik. Sa sandaling marinig ito ni Yang Hai, ito ay napaka hindi inaasahan, at pagkatapos ay nagsabi, bumalik ka kaagad, hindi ba't hindi ka man lang manggahas na pumasok sa Black Fengjai, at babalik ka sa gitna. Nabigo si Yang Mingda. Gayunpaman, kakaiba ang matandang kasambahay na si Yang Lin at sinabing, ang matandang Zhuangzhou, Dashuang, ang pangalawang may-ari ay talagang nagdala ng mga mineral na materyales ni Yang Jezuang. Ano ang babalik? Natigilan si Yang Hai at sinabing, kinukumpirma mo ba na ito ang batch ng mga mineral na nawala sa atin? Hindi naniwala si Yang Ming. Sinabi ni Yang Lin, totoo. Ang mga mineral na materyales na dinala ng pangalawang may-ari ay inilagay na ngayon sa labas ng nayon. May isang gwardya na nakumpirma. Ito ay ang batch ng mga mineral na materyales na nawala bago ang Yang Jezuang, at mayroong maraming mga puntos. Ang daming points. Sa sandaling marinig ito ni Yang Ming, lumabas siya, at naguluhan si Yang Hai. Dumating sila sa Zuang at nakita ang tambak ng mga minahan. Hindi pa rin naniwala si Yang Hai. Ngunit ang pagsuri sa huling kahon ay talagang ang mineral na nawala niya noon. Walang kulang, total 100 boxes. Ngumiti si Yang Ming, at sinabi kay Yang Chao, gawin mong mabuti. Ang batch na ito ng mga mineral na materyales ay mahalaga sa Yang Jezuang. Sa oras na ito, kinuha ni Yang Chao ang 10,000 ginto at pinagtawanan si Yang Ming, ama, ito ang 10,000 ginto na ibinigay mo noon. Parehong nagulat sina Yang Ming at Yang Hai. Ipinaliwanag ni Yang Chao, sa oras na iyon, nagpunta kami sa Hefengjai, at ang pantay ng mga tao ng Hefengjai Malaysia ay pinatay lahat. Pagkatapos ay sinabi namin ang sitwasyon ng detalyado. Pagkatapos makinig, nagulat sina Yang Ming at Yang Hai. Ang 14 ng Hefengjai at ilang mga pinuno ay napatay lahat. Matapos magulat, pinagsisihan ito ni Yang Hai. Kung alam niya ito ng maaga, pagkatapos ay pupunta siya ng mag-isa, at ang nagbalik ng mineral ay siya. Sino ang nakakaalam kung sino ang ibang tao? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Ming.
Umiling si Yang Chao, hindi ko alam, ngunit ang kabilang partido ay dalubhasa sa mga espada, at kakaiba ang kapangyarihan sa boxing. Sa kanyang katawan, isang tunay na larawan ng dugo ng dragon ang lilito na parang isang maalamat na boxing ng dugo ng dragon. Dragon Blood Boxing. Nagulat si Yang Ming. Siya nga pala, ang mga sugat ni Ma Dongping sa kendo ay halos kapareho ng nakaraang recidivism. Naalala ni Yang Chao ang naalala niya at sinabing, maaaring ang parehong tao. Ang parehong tao. Nagulat sina Yang Ming at Yang Hai. Nag-alinlangan si Yang Chao at sinabi kay Yang Ming, pare, sabi mo noon, hanggat gusto kong ibalik ang mga mineral na materyales, hayaan mo akong pamahalaan ang kalahati ng minahan sa Yang Jiazuwang. Inilantad ni Yang Ming ang kahihiyan. Unang sinabi ni Yang Hai, ikalawang kapatid, nagkataon lang na nakilala mo ang mga itim na Pengjai Mosong na pinatay, at ito ay murang pinulot. Ang batch ng mga mineral na materyales na ito ay hindi umaasa sa iyong sariling kakayahan upang bumalik. Ito ay hindi mabilang. Nang marinig ito ni Yang Chao, hindi niya napigil ang magalit. Hindi ko akalain na ganito pala kawalanjiya si kuya. Dati, ang ibig sabihin ng tatay niya, basta ibabalik niya ang mining material, andin din ang kuya at pumayag. Ngayon, hindi lamang ibinabalik ang mga mineral na materyales, ngunit nakakatipid din ng 10,000 yuan para sa Yang Jiazuwang. Masasabing tapos na. Napalingon si kuya at hindi nakilala ang kanyang account. Sa oras na ito, sinabi rin ni Yang Ming kay Yang Chao, kaya, hindi ka pamilyar sa sitwasyon ng pagmimina. Pinamunuan mo muna ang pagmimina ng mga minahan sa ilalim ng iyong kuya, at magiging pamilyar ka sa negosyo ng minahan. Biglang nanlamig ang puso ni Yang Chao, ngumiti, at ngumiti ng same time. Ang hindi pamilyar sa sitwasyon ng minahan ay isang dahilan. Pinindot niya ang kanyang galit sa kasong ito, kung gayon ang pagkakaibang ito, ayoko. Sa sandaling marinig ito ni Yang Hai, hindi siya pumayag, at sinabing, ikalawang kapatid, ang iyong pamilya ngayon ay kumakain at nabubuhay, na lahat ay mula sa Yang Jiazuwang. Ngayon ay hinahayaan ka ng iyong ama na makakuha ng pagmimina ng mga minahan. Ayaw mo bang gawin ito? Kailangan bang suportahan ito ni Yang Jiazuwang? Pamilya mo. Hindi nagsalita si Yang Ming, at halatang sumang-ayon sa pahayag ni Yang Hai. Si Yang Chao ay tumawa ng baliw, Yang Jiazuwang ang nagpalaki sa ating pamilya. Sa ganitong paraan, umaasa ang pamilya ko kay Yang Jiazuwang para humigop ng pagkain, tama ba? Lumubog ang mukha ni Yang Ming, at sinabi niya, tama na. Huminga ng malalim si Yang Chao, dahil iniisip ninyong lahat, kung gayon, bakit dapat magkaroon ng bastos na mukha ang aming pamilya at manatili sa Yang Jiazuwang? Well, lilinisin ko ang mga bagay-bagay sa mga araw na ito. Pagkatapos ng ika-15 ng unang buwan, lilipat tayo sa Yang Jiazuwang. Hindi na umasa kay Yang Jiazuwang na sumuko. Pagkatapos magsalita, diretsyong umalis. Nang makita ni Yang Hai si Yang Chao na umalis, hindi niya napigil ang sabihin kay Yang Ming, ama, ang pangalawang kapatid ay napakasama. Itinaas ni Yang Ming ang kanyang kamay at sinabi, kung gusto niyang lumipat, hayaan siyang lumipat. Kung wala ang kanlungan ng aking Yang Jiazuwang, wala siyang magagawa. Pagkatapos ng ilang araw, hihilingin niya ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Yang Hai, tingnan mo, ano ang susunod na bagay sa Hefengjai. Sino ang pumatay kay Ma Dongping? Sa oras na ito, nalaman ni Yang Xiaotian, na nakabalik na sa bakuran, ang contradiction sa pagitan ng kanyang ama at Yang Ming at Yang Hai, at alam na nagpa siya ang kanyang ama na umalis sa Yang Jiazuwang. Tumingin si Yang Xiaotian sa bakuran kung saan nakatira si Lolo, at mahigpit ang mga kamao. Lumalabas na sa mata ni Lolo, ang kanilang pamilya ay laging umaasa kay Yang Jiazuwang para magbigay ng buhay. Bumalik si Yang Chong makalipas ang 2 araw. Sabi niya sa sarili niya. Ang balita na si Yang Chong ay babalik sa Yang Jiazuwang makalipas ang 2 araw. Narinig na niya ito. Siyempre, alam niya kung bakit bumalik agad si Yang Chong sa Yang Jiazuwang. Nalampasan ni Yang Chong ang ikatlong utos, nagmadaling bumalik upang hanapin ang sarili niyang pagsubok, at iniulat ang galit sa taunang komperensya. 3 antas. Ang robe ni Yang Xiaotian ay gumalaw ng walang hangin, at isang tunay na dragon ang lumipad palabas sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hininga ni Yang Xiaotian ay ganap na napigilan, at inilabas niya ang kaldero ng gamot at sinimulang pinuhin ang likidong espirito na bumubuo ng pundasyon. Ang pagpino sa likidong espiritong nagtatayo ng pundasyon ay hindi para sa kanya upang lunukan at pagsasanay, ngunit para sa pagbebenta nito. Nais niyang pinuhin ang likas na tableta ng espirito, ngunit walang mga material na panggamot para sa pagpino ng likas na tableta ng espirito sa lambak, kaya kailangan niyang kumuha ng pera para mabili ito. Ang pagpino sa 4-symbol spirit pill ay nangangailangan ng halos 100 uri ng mga materyales na panggamot na hindi isang maliit na bilang. Bagamat pinatay niya sina Hulay, Ma Dongping at iba pa at nakakita ng maraming ginto, ang maliit na ginto na ito ay malayo sa sapat. Makalipas ang kalahating araw. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang 12-dosenang bahagi ng foundation building spirit liquid sa bote ng jade at tumango ng may kasiyahan. Matapos masira ang likas na Panginoon, mas bihasa siya sa pagkontrol sa apoy ng langit at lupa, at mas madaling pinuhin ang likidong espiritong nagtatayo ng pundasyon kaysa dati. Sa loob lamang ng kalahating araw, mahigit 1 dosenang bahagi ang napino niya. At ang 12 dosenang bahaging ito ng foundation building spirit liquid ay mas pino kaysa dati.
Si Yang Xiaotian ay nag-alis ng mahigit isang dosenang foundation building spirit liquids, nag-flash out sa Yangjiazuang, at nagtungo sa pinakamalaking negosyo sa Xingyu City. Sa oras na ito, sa likod bahay ng Fengdian Business, ang pinakamalaking negosyo sa Xingyu City, tiningnan ni Wen Jingyi ang account book ng negosyo para sa buwang ito, kumunot ang kanyang mga kilay. Siya ay hinirang ng pamilya upang pamahalaan ang negosyo ng sangay ng Xingyu City sa loob ng ilang buwan, at ang kita ng negosyo ay hindi bumuti. Nang si Wen Jingyi ay nag-aalala tungkol sa kita ng negosyo, biglang may umubo sa kanyang likuran. Nagulat si Wen Jingyi at nagulat na lumingon, "Sino te?" Tumingin siya at nakita ang isang figure na nababalot ng madilim na daloy ng hangin na lumalabas ilang metro sa likuran niya. Pinagpapawisan ang likod ni Wen Jingyi. Bilang isang 5th level innate master, hindi man lang niya napansin na may tao sa likod niya. Ang taong ito ba ay likas na pang-6 o ika-7 antas? Huwag kang kabahan, nandito ako dahil may mga foundation building spirit liquids ako na gusto kong ibenta sa negosyo mo. Sabi ng figurang nababalot ng kadiliman, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at mahigit isang dosenang bote ng jade ang nahulog sa stone table sa kanyang harapan. Nagulat si Wen Jingyi sa bote ng jade at binuksan ito. Biglang nabuhayan siya ng pakiramdam dahil sa bango ng gamot. Ito na ba ang pinakamagandang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon sa bote ng jade. Napakakaunting mga table tasks tulad ng espiritual na likidong nagtatayo ng pundasyon na umabot sa pinakamataas na grado, at ang napakahusay na likidong espiritual na nagtatayo ng pundasyon ay mas kakaunti pa. Kung tungkol sa pinakamahusay na grado, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Pinakamataas na kalidad. Hindi nagulat si Yang Xiaotian. Sa unang pagkakataon na pininom niya ang foundation building spirit liquid, ito ay mataas na ang kalidad o napakahusay pa nga. Ngayong nakalusot na siya sa likas na kaharian, ang likidong espiritong nagtatayo ng pundasyon ay mas dalisay, kaya normal lang na maabot nito ang pinakamataas na kalidad. Gayunpaman, excited na binuksan ni Wen Jingyi ang pangalawang bote ng jade. Isa pang top quality na foundation building spirit liquid. Nang buksan niya ang pangatlong bote ng jade, medyo nanginginig ang mga kamay niya. Oo naman. Ang ikatlong bote ay mataas din ang kalidad. Ang ika-4 na bote, ang ika-5 bote, at nang buksan niya ang ika-10 bote, hindi na nanginginig ang mga kamay ni Wen Jingyi. Lahat ng mga ito ay mataas ang kalidad, lahat ng pinakamataas na kalidad na foundation building spirit liquid. Matapos buksan ang lahat ng 14 na bote ng jade, huminga ng malalim si Wen Jingyi at sinubukang pakalmayan ang sarili, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Naglakas loob siyang igarantiya na kahit ang kanyang Panginoon ay hindi kailanman makakakita ng napakaraming dekalidad na mga likidong pang-espirito na nagtatayo ng pundasyon. Sa Shanghai Country, ang pinakamataas na kalidad na foundation building spirit liquid ay makikita paminsan-minsan, ngunit ang mga top quality ay halos hindi na makikita. Ang huling beses na lumabas ang top-grade foundation building spiritual liquid sa Shanghai Country ay mahigit 10 taon na ang nakalipas, at ito ay isang bahagi lamang. Magkagayunman, naging sanhi ito ng maraming pamilya at sekta na nag-aalinlangan. Ngunit sa harap namin, mayroong 14 na bahagi ng top-grade foundation building spiritual liquid. Ang mga table tasks na nilulunok para sa paglilinang ay may higit pa o mas kaunting mga side effect, ngunit kung mas mataas ang kalidad, mas maliit ang mga side effect, at ang mga side effect ng top-grade na mga table tasks ay napakaliit na maaaring hindi pansinin. Sa makatuwid, sa sandaling lumitaw ang isang top-grade na tableta, magdudulot ito ng nakatutuwang pagbid mula sa lahat ng partido. Sir, nilinis mo ba itong 14 na bahagi ng top-grade foundation building spiritual liquid? Tanong ni Wen Jingyi na may nanginginig na boses. Masyado kang maraming tanong. Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaotian. Ang puso ni Wen Jingyi ay nanginig, at mabilis niyang sinabi, "Oo, ako ay bigla." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Nagtataka ako kung paano mo pinaplanong ibenta ang mga top-grade na foundation building na espiritual na likido, ibenta ang mga ito ng direkta sa aming kumpanya, o i-auction ang mga ito?" Diretso lang, anong presyo? Tanong ni Yang Xiaotian. Kung direktang ibebenta natin, paano kung 2,500 gold per copy? Saglit na nag-isip si Wen Jingyi, maingat na tinanong si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay mukhang kinakabahan. Nagulat si Yang Xiaotian. Hindi niya inaasahan na ang top-grade na foundation building spirit liquid ay magiging ganoon kahalaga. Ang ordinaryong middle-grade foundation building spirit liquid ay karaniwang nagkakahalaga lamang ng 500 hanggang 600 na ginto. Ngayon ay May 14 na kopya, kaya hindi ba't iyon ay 35,000 ginto? Tumibok ang puso ni Yang Xiaotian. 35,000 ginto, natatakot ako na maraming pamilya sa Xingyu City ang hindi kayang bayaran. Sa oras na ito, kinakabahang sinabi ni Wen Jingyi, kung ito ay isusubasta, ang presyo ay tataas, ngunit sa napakaraming top-grade foundation building spirit liquids, ang aming kumpanya ay kailangang i-promote ito at patakbuhin ito. Aabutin ng hindi bababa sa isang buwan bago ito may auction. Pagkatapos ay ibenta ito ng direkta. Walang iniisip na sabi ni Yang Xiaotian. Siya ay nangangailangan ng pera ngayon, at ang paghihintay ng isang buwan ay masyadong mahaba. Okay, sandali. Narinig ni Wen Jingyi na sinabi ni Yang Xiaotian na gusto niyang ibenta ito ng direkta, at hindi niya maiwasang matuwa. Direktang ibinenta ito ng kabilang partido sa kanilang kumpanya.
Hangga't pinatatakbo ito ng kanilang kumpanya, malaki ang tataas ng tubo kapag ito ay na-auction. Hindi nagtagal, kumuha si Wen Jingyi ng 35,000 ginto at ibinigay ito kay Yang Xiaotian. Ikinaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at kinuha ang 35,000 ginto. Nagulat si Wen Jingyi nang makitang direktang nawala ang 35,000 ginto. Malinaw na ang lalaking nakaitim ay may singsing sa kalawakan, kaya maaari niyang alisin ang 35,000 ginto tulad ng isang maliit na bundok. Gusto kong bumili ng mga gamot sa iyo. Inalis ni Yang Xiaotian ang ginto at naglabas ng listahan ng mga panggamot na materyales. Kinuha ito ni Wen Jingyi at tiningnan ang mga nakaimpake na materyales sa gamot sa listahan. Nabigla siya. Tanging kapag nililinis ang likas na elixir kakailanganin ang napakaraming materyales na panggamot. At kung ano ang pino ay tiyak na hindi isang ordinaryong likas na elixir. Ito ay halos 100 uri ng mga materyales na panggamot. Ang ordinaryong likas na elixir ay hindi maaaring mangailangan ng napakaraming mahahalagang materyales na panggamot. Hindi kaya 2-star alchemist ang kaharap niya. Tumibok ang puso ni Wen Jingyi. Ang mga 2-star alchemist ay mas bihira kaysa sa mga martial king. Kung ang isang 2-star alchemist ay maaaring pinuhin ng isang mataas na kalidad na likas na elixir, ang kanyang katayuan ay mas iginagalang. Sir, mayroon kaming ilan sa mga panggamot na materyales na ito sa Xingyu City Business, ngunit ang ilan sa mga ito ay magagamit lamang sa aming punong tanggapan. Magalang na sabi ni Wen Jingyi. Matapos malaman na ang kaharap niya ay malamang na isang 2-star alchemist, lalo siyang naging magalang. Sa head office lang. Sumimangot si Yang Xiaotian. Don't worry, sir. I can ask the head office to transfer the medicinal materials now, and they will come in 2 days. Mabilis na sabi ni Wen Jingyi. Tumanggaw si Yang Xiaotian. Pagkatapos, binili niya ang lahat ng mga panggamot na materyales para sa pagpino ng 4 Elephants Elixir na kasalukuyang nasa stock ng Xingyu City Business. Nagkakahalaga ito ng higit sa 4,000 ginto. Gayunpaman, ang Xingyu City Business ay walang marami sa mga panggamot na materyales na ito, higit sa lahat, sapat para sa kanya upang pinuhin ang 2 4 Elephants Elixir. 2. Si Yang Xiaotian ay medyo walang magawa. Gayunpaman, alam din niya na ang mga gamot na materyales para sa pagdadalisay kay Xian Tianlingdan ay kakaunti, kaya siya ay umiinom ng 2 tableta at gagawa siya ng paraan para mabili ang mga ito mula sa malalaking negosyo sa ibang mga lungsod mamaya. Matapos kolektahin ang mga panggamot na materyales, umatras si Yang Xiaotian sa kadiliman at nawala sa harap ni Wen Jingyi sa isang kisap mata. Sa panunood ng kakaibang pagkawala ni Yang Xiaotian sa kanyang harapan, nakaramdam ng takot si Wen Jingyi. Hindi pa niya narinig ang ganoong kakayahan. Ito ba ay isang invisible martial art? O isang martial soul ability? Kung ito ay isang martial soul, ito ay ganap na nakakatakot. Sa ganoong nakakatakot na hindi nakikitang kakayahan, ang antas ng martial soul ay dapat na napakataas. Ito ay malamang na isang super martial soul. Tumibok ang puso ni Wen Jingyi. Pagkatapos bumalik sa Yang Jiazhuang, ipinagpatuloy ni Yang Xiaotian ang pagsasanay ng beginning dragon art at tungtian sword technique. Kinabukasan. Ang balita na ang Fengyan Business sa Xingyu City ay magsusubasta ng 14 na piraso ng top-grade foundation building na espiritual na likido ay mabilis na kumalat sa buong Xingyu City, at pagkatapos ay kumalat sa nakapalibot na mga pangunahing lungsod sa napakabilis na bilis. Sa huli, halos buong Shanghai Kingdom ang nakakaalam. Isang bato ang nag-udyok ng libu-libong alon. Ilang sandali, kumulo ang buong kaharian ng Shanghai. Ano, ang 14 na kopya ng pinakamahusay na built-in na espiritual na likido. Nagulat din si Chen Yuan, gaya ng Shenzhen College, nang malaman ang balita. Si Lin Yong, din ng Shenzhen College, ay dumaing, nagtanong ako, at sa panahon ng auction ng Xingyu City Fengyan Commercial Bank, 7 beses silang nag-auction, at ang 14 na kopya ng pinakamagandang foundation na ito ay isang lalaking nakaitim. Ibenta sa Fengyan Commercial Bank. Tinitigan niya ang mga tao, ang lalaking ito na nakaitim ay bumili din ng malaking bilang ng mga medicinal materials mula sa Fengyan Commercial Bank. Ang kabilang partido ay dapat na isang 2-star pharmacist. Ang 14 na kopyang ito ng pinakamahusay na built-in na foundation fluid ay dapat gawin ng kabilang partido. Nagulat ang matataas na antas na opisyal. Ang pinakamahusay na built-in na solusyon sa psychic ay napakahirap pinuhin. Ang ilang mga parmasyutiko ay halos hindi magawa sa kanilang buhay. Kung ang 14 na kopyang ito ng pinakamagandang foundation na likido ay pinino ng mga taong nakaitim, ang antas ng kabilang partido ay ganap na isinasagawa. Ito ay kakilakilabot. Pwede mo bang malaman ang kabilang partido? Tanong ni Chen Yuan, kung maaari mong anyayahan ang taong ito sa lumang Sword College, ang lakas ng aking Divine Sword Academy ay tiyak na tataas ng husto. Sa oras na iyon, mayroong hindi mabilang na mga tao sa aking God Sword College, Shanghai Kingdom at maging sa mga nakapaligid na bansa. Ang henyo ay hindi maiiwasang makipagkompetensya para sa pagsali sa aking God Sword College. Ang mga salita ni Chen Yuan ay hindi pinalaki. Ito ay sapat na upang pinuhin ang pinakamahusay sa pinakamahusay na built-in na espiritual na likido, na sapat upang gawing aktibo ang hindi mabilang na mga henyo ng kaharian ng Shanghai at ang mga nakapaligid na bansa. Umiling si Lin Yong, ang buong katawan ng kalaban ay nababalot ng itim na hangin. Ang Wen Jingyi ng Fengyan Chamber of Commerce ay hindi nakikita ang hitsura ng kausap, ngunit alam lamang niya na ang figure ng kalaban ay maikli. Ito ay